A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello mga magandang araw! Panibagong araw at panibagong adventure na naman tayo for today's video, charis! Kahapon nga, araw ng linggo ay umalis kaming mag-anak at pinuntahan namin yung pinsan ko sa Tarlac. Kakalipat lang din na, halos nila doon, mga isang buwan lang. So, bago kami pumunta ay paggas muna tayo sa Petron. So, Petron, beke naman, charis. Pagkatapos namin magpagas dyan, dumiretso na rin kaagad kami sa pupuntahan namin. So, dito kami dumaan sa Enlet. Dahil hindi siya Enlet. Joke. Ang corny. Isip din namin na igala din si mama habang nandito siya kasi 2 weeks from now, uuwi na rin kasi siya sa Mindanao. So, naisipan nga namin na ilabas man lang siya, makapag-enjoy man lang habang nandito siya sa Manila or dito sa Luzon. Kasi pag uwi niya sa Mindanao, back to reality na naman siya. 30 minutes pa nga bago makarating doon sa pinsan ko, naisipan namin dumaan dito sa Kapas Tarlac para bumili ng pansit Malabon sa Apong Iska Pansiteria located sa Kapas Tarlac. Gusto nga sana namin ng palabok at Shanghai pero sobrang aga pa that time, kaka-open lang nila. So ang available is pansit Malabon. So ayun lang yung na-order namin at bumili lang ako ng konting gamot dyan at dinagdagan na rin pala namin dyan ng baliwag lechon manok at ng liempo. And lumarga na rin kaagad kami dyan dahil nga gutom na ang mga person at medyo yung dadaanan rin namin challenging, very adventure. Itong nadaanan namin, under construction pa siya and very rocky or very rough yung daanan. And hindi naman mahaba. Like may parte lang na sa dinadaanan namin. So ang oras natin diyan ay 11:49 AM and malayo pa talaga kami sa destination namin and nagugutom na talaga rin kami dahil naaamoy namin yung pagkain sa loob ng kotse. Gutom na nga kami dyan, pero ito si Google Maps nagbiro. Nire-route kami sa daan na hindi naman pala dapat doon. Kaya pala nagulat kami bakit ang sikip, tapos parang papunta kami sa bukid. So sabi ko, dito ba yung entrance ng ng subdivision ng pinsan ko? Kasi subdivision sila nakatera. So at saka parang maganda yung facade ng subdivision nila. So parang skeptical talaga kami nung pumasok dyan. Pero ayun nga, si Google Maps naman yung nagsabi na doon kami dadaan. So pa-follow kami kasi nga hindi namin alam yung lugar na to. Ang oras na to, kinakabahan na kami kasi yung gilid niyan bangin, tas yung gilid sa kabila tubig. Baka mahulog kami. At ito nga, yung bridge na dinaanan namin, kasya lang talaga yung isang sasakyan. So kinakabahan kami na baka hindi yun pwede or hindi kami pwedeng dumaan doon dahil baka hindi kaya ng sasakyan. Ang liit at ang nipis nung bridge. And as we move forward, marami din pala dyan mga tubig dahil siya, palayan talaga siya and maraming bakahan. Tapos itong dinadaanan naming lupa or daan, hindi siya semento. Marami dyan tubig na putik. So iniisip ko baka lumubog yung gulong natin at magdulak pa tayo, 'di ba? Allah! Ang lalim, mo na lang. Diba, pinigilan ko pa dyan huminga dahil nga naisip ko baka lumubog yung gulong namin at magtulak kami lahat. O kawawa naman si mama, may masakit na nga yung tuhod. Iniisip ko magtutulak pa siya. So kahit nagutom at pagod na kami dyan, tinawanan na lang namin yung mga nangyari sa amin. So parang inisip na lang namin to adventure na talaga. So diba? Hindi kasing sense kung magalit pa kami. Ito ko nga naisip na kahit na advance na ang technology natin, rapidly evolving na yung paces or yung technology natin. So, nasa panahon na tayo ng AI, magkakamali pa rin ang mga yan dahil nga walang perpekto. Kasi tao pa rin naman ang gumawa ng technology.
tayo pa rin yung nagko-control sa kanila. Nasa atin bilang tao kung paano natin solusyonan or paano tayo magre-react sa mga unforeseen circumstances na kagaya ng mga to. Finally, nakarating na rin kami sa pinsan ko. So, kumain lang kami dyan. Then, hindi na rin kami nagtagal. Umalis din kaagad kami at pumunta kami sa park. Mga pagkain na binili namin or yung dala namin kanina, plus yung mga pagkain din na niluto nila, dinala nila ngayon or dala namin para mag-picnic dito sa recreational park dito sa Starlock City. Malapit lang kasi din yung bahay nila dito sa park. So, nakakatuwa kasi nga, alam mo, ito rin yung gusto ko Gusto ko yung parang malapit sa park dahil noong nasa Quezon City pa kami, madalas kami ng asawa ko sa La Mesa Eco Park. Tutuwa nga ako sa green scenery dyan, yung mga puno, puro green. So, natutuwa talaga ako kapag may park. Ewan ko ba, feeling ko kasi parang nare-recharge ako, nare-relax ako. Parang iniisip ko na parang ang tiwasay lang ng buhay, ang payapa, tapos mahangin din dyan. Sakto din sa mga oras na to kasi ano lang siya, hindi siya yung sobrang init, may pagka-cloudy, pero hindi naman umulan nung time na to. Tapos nakakatuwa, ang luwang kasi ng park na to, marami silang ino-offer, like ito, mayroon silang racetrack. So, sabi ko nga dyan sa asawa ko, motor na lang kulang. Parang tuwa parang naisipan ko na dito tumira. Uy, hindi pa yan. Baka naman, malay mo, makapera, tapos makabili ng farm lot. O diba, manifesting yan. Tapos bumili ng farm lot dito. Malapit talaga sa pinsan. Ine-enjoy lang din namin yung view dito, yung mga scenery. Ayun nga, marami rin pala silang ino-offer dito. Meron silang kayaking, biking, tapos meron din silang swimming pool, may malaking playground, may racetrack, tapos parang meron din silang oval, tapos merong grandstand. So, ang laki nung ng park na to, nakakatuwa lang. So, parang gusto ko talaga dito magtakbo-takbo. Akala mo talaga masipag tumakbo kahit may treadmill kami. Hindi naman nagagamit. Yung toddler ko, nag-enjoy nga din dyan dahil merong mga slides dito. And of course, may pool. Yung anak ko nga rin gusto niyang mag-swimming pero wala kaming dalang panligo. Wala kaming dalang pamalit. So, doon na lang siya sa playground. So, eto yung pinsan kong sexy na maganda. Yee! Kikiligin yan. Nakakatuwa lang kasi hindi nagbago yung samahan namin kahit na tumanda kami, mas lalo kaming naging close. So, etong panahon na yan or yung mga oras na yan, makulimlim. Tapos yung langit ang itim. So, akala namin uulan. So, yung mga kasama namin or kalapit namin na nagpipiknik din, tapos parang nagpa-family bonding din, unbothered sila. So, kami, niisip namin, baka bumagsak yung ulan. Pero yung mga katabi namin or yung mga lokal, wala silang pake. Kumakain lang, nag-i-enjoy lang. So, sabi namin, so baka hindi yan tutuloy kasi dapat doon tayo sa lokal. Sobrang ganda ng place at ng scenery. Hindi namin napansin na 4:30 or 4 PM na pala mahigit. So, nag-aya na kaming umuwi dyan dahil nga may mga pasok pa ang mga bata. At then, malayo pa yung uuwian namin or yung biyahe namin, malayo-layo pa. Dahil nga Tarlac to at kami ay Bulacan. O nga pala, hindi ko nabanggit, pero ang entrance pala dito, kung hindi kayo magdadala ng pagkain, manunood or magsa-sightseeing lang kayo, mamamasyal, ganyan, 10 pesos per head. Pero kung may dala kayong pagkain at magpipiknik kayo dito sa loob, 50 pesos per head. And iba din yung bayad sa mga amenities na meron sila. Hanggang dito na lang ulit. Salamat at umabot kayo dito. Bye! Ingat po kayo!